Yo! Yun na nga guys. So what's up? So for today's video magtatanggal tayo nito nut size 41 na nut. Kagabi tinry ko to matanggal using ng manual impact, yung socket wrench, tsaka nung aking di battery na impact wrench. Tapos yung ratchet ko rin mano-mano kong ginanon, kaso I failed. So ngayon gagamitin natin ay itong ating impact pneumatic. Ayan, meron siyang 680 foot-pounds or 920 newton meter with our 3 horsepower na air compressor powercraft. So yon, try natin. Yan, kinabit ko na yung kanyang adapter. So yun na nga guys, walang kahirap-hirap at natanggal yung kanyang nut. Yun. So pneumatic impact wrench lang ang sakalam. Ayos. Alright. So tatanggalin ko nga pala to kasi ayun, yung adjuster hub dumidikit na dito sa bolt ng sprocket, nagkikis-kisan na. So check natin yung bearing, and before that kailangan natin i-stand ito kasi malamang matanggal pati yung hub nya. Sa mga 3GP users, update ko na kayo later on kung anong okay pa ba yung kanyang stick bearing, kasi kalimitan yun daw ang issue, sira yung stick bearing kaya dumidikit doon. Yung stick bearing niya hindi naman siya durog, pero yung kanyang casing sa loob is nagka-watak-watak na. So yun na nga guys, no, kaya pala siya dumidikit yung kanyang, ito yung kasing pinagdikitan ng sprocket, tas andito yung bolt na kumikis-kis dun sa hub. Ayan yung hub nya, ayan yung hub nya, dito kumikis-kis. Ayan, kita nyo meron ng gas, nagkakagasgas na, nagkakagasgas na dyan. So ito yung isa kong nakitang dahilan, kasi bukod sa isa nating tropa na nasira yung kanyang stick bearing dun sa hub, sa stick bearing hub ko naman okay naman, hindi ko na tinanggal kasi hindi naman siya naalog. So napansin ko lang ito,
lumalayo kasi to siya, lumalayo. Habang lumalayo, hindi siya bumabalik, dumidikit dun sa hub. Kasi itong rubber damper, kita nyo may mga dumi din, no? May mga dumi. So habang umaangat tong rubber damper sa puwersa ng pag-andar ng motor mo, umaangat to dun, hindi na siya bumabalik, hindi siya nagsisit in, hindi bumabalik hanggang sa maipon yung dumi dun. Kumakalso yung dumi dun, kaya hindi na naibabalik ulit tong rubber damper. So yun ang nakikita kong dahilan kaya itong hub na to ay umuusog na dumidikit sa hub. At isa pa, naka circlip lang to meron siyang washer dito, may washer sa loob, ayan, tapos naka circlip. So yung washer malamang sa lamang numipis na rin. So, habang numinipis siya, dumidikit siya doon, umuusog doon. So maghanap tayo ng washer, palitan natin tong washer, tapos linisin natin tong pinagupuan ng rubber damper. Ang daming dumi naiipon. So ayan guys, makikita nyo yung rubber damper ay lubog na lubog. Kanina nakalitaw yan, nakalabas yan dito, nakalabas. Kaya yung pinagkabitan ng sprocket lumabas, umusog doon palayo. So ikabit na natin to. Ayan. Ayun, lubog na siya. Kanina naipapasok mo to dito, may clearance dito may clearance dyan So ngayon naman maglalagay tayo ng tamang washer dito. Kung may mailagay kayong washer na makapal pa dito, kita nyo naman yung circlip. Ayan yung circlip. Tapos yung washer, sobrang nipis. Sobrang nipis. Dapat times 2 nito. Kahit times 2 nito para at least yung espasyo ng mga bolt dito sa hub hindi magdikitan. So yun lang ang isang issue. So yun guys, wala tayong makitang washer na ganito no. So mamaya sukatan natin tong washer na to. So naglagay lang ako ng spring. Itong spring nito makikita niyo doon sa mga lumang tama ito, oil seal, lumang oil seal. Yan, makikita niyo sa loob sa oil seal merong spring. So ayan. Tapos pag nilagay mo na itong washer, yan, meron ka ng room malagay yung circlip. So at least may clearance na siya, may clearance na guys. So although spring naman yan, wala namang problema yan pag pumusog siya dito, wala naman siyang problema. For the meantime at yan muna natin ilalagay. We'll see kung magtatagal ba siya o hindi. Tapos maghanap na lang tayo ng washer na ganito. Sukatan ko na lang to guys.
So yung sukat ng ating washer ay 57.7, so around 58. So mga 58 na to guys. Pwede na to siya sa 58 or 57. Yan. Kahit 57 na lang. Tapos yung inner niya is 50. Inner niya is 50. So 57 tapos 50 na washer. Ang nipis niya is so wala pa siyang 1mm, maliit lang. Pero siguro pag kahit mga 2mm pwede nating ilagay na washer 2mm or times 2 nito para safe yung ating sprocket na hindi dumikit dun sa dun sa kanyang hub. So ayan guys, makikita nyo saktong sakto lang circlip. Ayan, so goods na yung hub natin. So clearance check tayo guys. Ayun, kita nyo, dati kasi dikit yan yung hindi pa yung washer doon numipis, tsaka pas ito yung rubber damper nya, kasi ito umusog dun kaya dumikit to siya guys. Nakikiskisan yan ganyan sa adjuster hub nya. Ngayon safe na siya. Yan. So kabit na natin guys. Alright guys, so ikakabit na natin. Ito na yung gulong na ilagay ko na. So pag pahigpit, gagamit lang ako itong baterya. Ayokong gumamit nung pneumatic kasi masyadong malakas, baka masira yung thread nya. Ayan, nilagyan ko na rin ng graphite thread para smooth yung pagkabit. Hand tight muna natin guys, at siguraduhin natin nasa tamang thread tayo, baka masira. So ayan, so pag nandyan na, lagay natin. Ito nga pala 46, yung kabila 41. Yun, last. Okay. So goods na yan. Hindi na yan pupunta kung saan. So ngayon lagay na natin tong lock. Sige ka ga, exercise ka ga buntag. Pareha na ka mag bago ko mukha, bago ko maligo. Pag ano ko sa dulo. Cherry na. Yak ano niya le bibutin pa. Pasok natin. Ayun. So nakalak na siya guys. Goods na. Thank you for watching. See you. Good night. Bye bye.